Diyos ko po, double standards kasi kayo, mga dilawang tae tsaka mga pulahang abnoy. O ngayon, ito yung mga ito yung mga umayaw. Umayaw doon sa resolusyon. Pakinggan nyo. Resolusyon. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Ito, nag-abstain si Tito Sotto. Kasi, kung siya lang daw, yung konsensya niya, okay siya doon sa pinapasang resolusyon. Kaya lang, siyempre may amo siya eh. So dahil may amo siya, mag-abstain na lang siya. Baka masaktan yung amo niya. Hindi, pero siyempre Senate President ka, hati yung bahay, di ba? Merong gusto, merong ayaw. At ikaw bilang isang kunyari, walang kinikilingan na Senate President, so sa gitna ka lang. So ako naiintindihan ko yung abstain ni pag-abstain nito ni Tito Sotto. Naiintindihan ko. Yung sa isa ako hindi ko naiintindihan ito. Maging si Senator Raffy Tulfo abstain din. Abstain din ang ito abstain din si Kupal. Nagmamalinis na naman. Akala mo pagkalinis-linis na tao. Akala mo napakatino. Akala mo kumikinang sa kalinisan. Bakit abstain? It should be proven na meron po siyang sakit. Ang ina ka, it should be proven na meron siyang sakit. So are you saying na sinungaling si Inday Sara? Are you saying sinungaling yung abogado niya? Ang abogado hindi yan pwede magsinungaling. Hindi nila pwedeng pekein yan. And pwede naman yan i-deny ng ICC kung peke yan eh. So kailangan pa ng medical certificate. Bakit hindi kayo mag-request ng drug test kay Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos na sinasabi ng taong bayan na addict siya, ang makakapagpatunay lang na hindi siya addict, sarili niya, magpa-drug test siya. Bakit hindi nyo ma-request na magpa-drug test siya? Presidente siya ng Pilipinas tapos may issue na addict siya. Isa pa, Raffy Tulfo. Napakalinis ng pamilya nyo. Meron lang akong ipapakita sa'yo. Baka lang makalimutan mo. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa mga buhay-buhay nila. Kung sino sila. You have really to assess who they are. Kasi nga naman, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang... Lifestyle check Gusto mo ng lifestyle check. Tapos yung anak mo, hindi mo ma-lifestyle check. Gusto mo ng malinis na pamumuno. Tapos yung anak mo... bagitong congressman lang, ganyan na mamuhay. Hindi naman kayo bilyonaryo. Isa ka lang namang broadcaster. Paano kayo nagkaroon ng ganito karaming pera? Para yung anak mo makagastos ng 2.4 million isang gabi. Linis-linis. Sabi ko nga sa iyo, Tulfo, wala ka ng reputasyon. Wala ka ng reputasyon, Raffy Tulfo, sa totoo lang. Sa ginawa ng anak mo at saka sa pagpapakita ng pamilya mo ng rangya ng buhay. Tapos pinagkakakitaan nyo yung problema ng mga mahihirap na Pilipino. Tapos kayong yaman-yaman yung mamuhay. Tapos ngayon, ang ginagawa kasi nito ni sige diretso mo nanto. Trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, binubukulan sarap ng sayaw, Ang lalaki ng tiyan, kayo, sayang lang po. Hintayin natin ang mata. Di ba? Ulitin natin para makita nyo. At tagos sa buto. Kinakailangan po, i-reassess niyo po sila. Kailangan po siguro gumawa kayo ng lifestyle check tungkol sa mga buhay-buhay nila. Kung sino sila. You have really to assess who they are. Kasi nga naman, kahit na gusto niyo gumawa ng tamang trabaho, pero yung nasa likod ninyo ay gumagawa ng kalokohan at binubulag kayo, binubukulan kayo, sayang lang po. Hintayin natin. Di ba? Sayang lang po. Yan si Erwin Tulfo. Ngayon ito si Erwin Tulfo, humihingi siya ng pruweba para mag-yes siya. Pero nag-abstain siya. Hindi siya bumoto. Kasi ito si Erwin Tulfo, may pangarap yan. Gusto niyang tumakbo sa mataas na posisyon. Pag tumakbo to sa mataas na posisyon, walang alam sa batas to. Anong gagawin nito?
Eh di parang Rapi Tulfo in action ng Pilipinas, eh di mas lalo tayo magkandalitse-leche. Tayo na yan. Trial by publicity lahat ng kaso sa Pilipinas. Ay, Diyos ko po, poverty porn. Oh, yan. Tignan mo. Oh, sinabi na nga ni Inday, tatay ko may sakit. 81 years old, sir. Nakikita mo naman, siguro, na halos hindi na makalakad dyan. Ngayon naglalaro siya. Hindi siya makano, hindi siya makayes. Bakit? Kasi pag nag-no siya, magagalit yung mga DDS. Pag nag-yes naman siya, magagalit naman yung mga dilawan tait, mga loyalistang tanga na followers niya. Kaya gitna na lang siya. Ginastify niya pa. Ginastify niya pa na kailangan magpakita ng pruweba. Sa totoo lang naman, bumoto ka o hindi, wala ka naman talagang konsensya. Kasi ang pinag-uusapan nga dito, humanitarian reasons, humanitarian purposes, hindi naman yung kaso eh. Sinabi ba na pag nakalabas siya, hindi na siya makikipag-cooperate sa kaso? Tuloy-tuloy pa rin naman yung kaso eh. Yan, pinaliwanag na nga sa'yo ni Cayetano, tatanga-tanga ka pa rin. Tayo na yan ang sinasabi ko kapag ka ang tao, pag ang tao merong itinatagong baho, ganyan. Nag-iimbestiga sa PCSO noon. 'Di ba? Nag-iimbestiga sa PCSO yung loto. Yung linggo-linggo may nananalo, ano nangyari? Wala. Ang tapang-tapang niya. Pinangalanan yung mga tao tapos nga. May bali-balita pa naman noon na nagkaabutan daw. Bilyon-bilyon daw eh. Hindi ko alam kung totoo yun ha. Tapos nung nakaraan naman, meron din siya, sinabi niya Michael Ma, pinangalanan niya. Sa smuggling, ano na? Napatawag niya ba yung Michael Ma sa Senado? Hindi rin. Bakit? Alam na this. Naging nabulok ito. Maaga nabulok. Gusto ko rin naman to noon. Gusto ko tong Rapi Tulfo noon kasi sabi ko at least matapang. Yung pala putang na ganun din. Wala rin pinagkaiba eh. Isang termino pa lang basura na yung ugali. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Dahil mo bulok. It is true, sir. The Dutertes are not liars like you. Hindi yan katulad ng pamilya nyo na mga sinungaling. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Pero si Senator Risa Hontiveros hindi pumabor sa resolusyon. Wala naman daw kasing indikasyong hindi kaya ng ICC na bantayan ang kalusugan. Ayan, ito si Risa Hontiveros, naiintindihan natin. Talagang kritiko ito. So, yung mga motherhood statement niya, yung mga maalaala mo kaya tone niya, gets na natin yan. Wala na tayong dyan. Hindi na rin to dapat reaksyonan. Mga taong nasa kustodiya nila. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Oo, parang ikaw, may parliamentary immunity ka. Kaya immune ka sa mga kaso. Hindi ba? Kasi nga politiko kayo. Accept the fact. Kaya nga nyo gusto magpolitiko dahil ayaw nyong mapabilang sa normal na mga Pilipino eh. Normal yan. Si Pangulong Duterte, dating Pangulo yan. Ikaw nga, gusto mo irespeto ka dahil senador ka eh. So si Pangulong Duterte, Pangulo yan. Dapat irespeto din yan. At saka wala namang kaso. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh. Kinidnap nga lang yan. Pinadala dun eh. Di ba? Oo. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Ganun talaga. Ganun talaga mamang buhay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman pwedeng yung mga politiko na katulad nyo. Kaya nga kayo may mga parliamentary immunity. Diba? Kaya nga kayo may ganun dahil special yung mga posisyon nyo. So si Pangulong Duterte is not just a normal lolo. He was the former president and he did a lot for the country. So he should be accorded with respect, accorded with due process, accorded with yung humanitarian kumbaga sabi ko nga si Leila de Lima nga humanitarian, si Erap humanitarian,
Si Gloria, humanitarian. O tapos kay Pangulong Duterte, hindi pwede. Siya pa yung pinakamagaling na presidente. O. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Si Senator Kiko Pangilinan mas panig daw sa mga nanghihingi ng hustisya. Naiintindihan natin itong dalawang itlog na to. Kung bakit ganyan ang kanilang ano. Pero merong rebuttal si Senator Cayetano eh. Ayan si Senator Cayetano may rebuttal dyan. Ang sabi ni Senator Cayetano, ayan, ang resolusyong house arrest ni PRD hindi yan iba daw ang ganti sa hustisya. Kasi yung tao ay hindi pa man guilty. Yung tao ay akusado pa lang at hindi pa nga nagsisimula yung confirmation, hindi pa alam kung kailan magsisimula yung hearing niya. Tapos nakakulong siya doon. So maling-mali na nga yung paraan na pagpapadala sa kanya doon. Mali na nakakulong siya nang wala pa naman talaga siyang kumpirmasyon ng kanyang mga kaso. So nararapat lang na makalabas si Pangulo pero may rebuttal siya doon sa mga sinasabi nila Risa Ontiveros at saka nito ni Tito Soto. Thank you, Mr. President. Maybe we also recognize Senator Cayetano. We passed. Senator Cayetano is recognized. President, may I ask how my vote was recorded? Yeah. Sir President, may I record my vote as yes, and may I brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, again, with all due respect din sa mga nagsalita before us who opposed, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng iba't ibang mga miyembro ng Senado, are within the rules of the ICC. Linawin ko po yun kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Nagmagaling kasi si Risa, may mga sinite siya na mga tao na hindi na-approve, hindi na-approve. Bago ipasa tong resolution na to, matalino naman to si Cayetano, hindi katulad ni Risa na tuyot na yung utak, baka walang dilig. Oo, ito si Cayetano, pinag-aralan nila yung rules ng ICC at itong request nila ay tumatalima doon sa batas ng ICC. Kasi magaling nga itong mga propagandista na to na magsalita. Pero sa totoo lang, hindi naman nila kayang patunayan na yung mga sinasabi nila makatotohanan. Tignan mo yung sinasabi ni Cayetano. Galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa si dating Senator Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian,
meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore Yan ang problema sa double standards na mga na mga politiko. Na kung sila pwede, kapag sa kalaban nila hindi. Yan ang problema kapag merong talagang political leanings. Whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos, because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino, and even before Aquino. So again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Precisely. Our courts here, the DOJ will that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita akong magpiyansa or may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President. Ang galing nung pagkakaatake ni Alan doon. Kasi ayaw lang talaga ni Ontiveros. Regardless kung humanitarian reasons or whatever reason, si Ontiveros will be an anti-Duterte. And ayaw niya talaga na makalabas si Duterte. That's it. That's dapat nga si Risa Ontiveros. I will my vote is no. Why? Because I'm Risa Ontiveros and I hate Duterte. Dapat ganun Ganun lang. Ang dami yung pa sinasabi, yung hinagpis ng mga namatay, ganito ganyan, mga ulul. Kaya ayaw nyo kasi nga anti-Duterte kayo. Yung plain and simple. Huwag kayo magtago doon sa sa palda ng human rights, sa palda ng mga biktima. Yung ganun. Ayaw nyo kasi nga anti-Duterte kayo. Ang linaw ng sinasabi ni Cayetano, walang emosyon na involved dito. Regardless kung itong legal remedy na to ay available, kahit masama sa loob mo, tatanggapin mo. Galingan nyo sa korte para mapanagot nyo ito. Kasi kung hindi, at wala kayong ebidensya, kahit anong iyak nyo, kahit anong lungkot nyo, makakalabas at makakalabas yan. Ayan. Di ba? Kaya, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng mga content, ayan, mag-subscribe kayo sa channel na to, mag-like, mag-share, at abangan ninyo yung ating mga uploads dahil hindi natutulog ang mga kawatan, kaya hindi rin tayo mapapagod na batikusin ng mga animal na yan. Kaya maraming salamat. Manood po kayo ulit sa susunod nating vlog. Kita-kita tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang